Ayan, great morning mga kabakyard. Long live sa mga kabrad and sis. Ayan, so muling nagbabalik ang inyong lingkod, GG Official TV. So walang ibang pag-uusapan kundi yung ating pambansang sports, no? Pambansang sports ng mga katulad nating magmamanok. So yun mga kabakyard, at maraming salamat sa patuloy na mga nanonood ng ating mga videos tungkol nga dito sa ating paboritong libangan mga kabakyard, ang pagmamanok. So may mga nakapagtanong lang sa akin kung paano raw papagandahin yung mga katawan ng kanilang mga alagang manok, lalo doon sa mga cockerels, sa mga stags, cockerels to going to stags, no? So yan kasi yung kailangan makuha, ma-meet natin agad yung magandang katawan ng ating mga alaga. Kasi pagka hindi natin na-meet yung magandang katawan ng kanilang ng ating mga alaga during 4 months, dapat sa 4 months medyo maganda na yung katawan nila. Kasi pagka sobra yung katawan nila, hindi mo makikita agad yung kanilang galawan o ability sa paglalaro mga kabakyard, no? So ayun, pasensya na may bumili mga kabakyard. So dadako na tayo dun sa ating topic, no? So hindi natin dapat habaan pag tayo nagba-vlog. Turo na natin yung dapat gawin, lalong-lalo na sa mga bago. Ayan, so kung ikaw ay bago lang dito sa ating channel, pwede po kayo mag-subscribe dito sa ating channel para lahat ng mga video na ina-upload ko dito is napapanood niyo mo. So yun mga kabakyard, dapat sinasabi ko sa inyo yung mga cockerels, yung mga medyo sisiw pa papuntang stags, dapat ma-meet natin agad yung magandang katawan. Tapos dapat hindi nagkakasakit yung mga yan. Kahit sipon. Pagka tinamaan ng sipon yan mga kabakyard, napakahirap ng i-develop yung katawan ng mga ating mga stag. Saka may tendency na hindi maganda yung kanilang paglaki. Tapos matagal pong maglaban yung mga kabakyard, no? So kailangan yung katawan nila medyo malobo, tapos medyo mataba mga kabakyard, para pagdating sa stag, doon na tayo magre-reduce ng kanilang timbang, no? Bago natin i-spar. So pag ang ating mga alagang stag ay payat, tapos i-spar ninyo, baka mamaya pa-spar nyo pa doon sa mga mas matatanda sa kanila, medyo magkakaroon yan ng bali mga kabakyard. So mas maganda mga kabakyard, pag ako ay nagpapaganda ng katawan ng ating mga alaga, regular po tayo magpurga, no? So ako nagpupurga ako 2 times a month, or pinakamaganda 2 times a month po sa mga stagan. So mas maganda mga kabakyard kung, sabi ko nga, mas maganda kung maganda yung kanilang katawan. So ito, may titips ko lang naman sa inyo. Regular po kayo magpurga. So pwede po kayong gumamit ng water soluble, no? May mga water soluble tayo diyan na bastonero, yan. Meron din tayo mga bulatigok sa San Miguel. Yan. So pwede po kayong gumamit ng mga water soluble. So gagawin niyo lang mga kabakyard pagka nagpupurga kayo. So ipasting niyo yung mga sisiw niyo. Huwag niyo papakainin muna sa umaga mga kabakyard, no? Pag umaga, huwag niyo pakainin, papainumin niyo lang. Tapos sa hapon pwede na kayo magpakain. Ganun lang naman mga kabakyard. Pwede nung baliktarin. Pero pwede rin yung mga hindi mo na pinapasting, kasi yung mga purga ngayon, mga kabakyard is hindi na rin pinapasting yan. Kahit pa may laman na yung tiyan nila, okay din yun. Pero kung gusto mo mas mabilis na mapurga yung mga alaga ninyo, i-fasting ninyo. Pero nire-recommenda ko i-fasting, no? So yun lang mga kabakyard. Pagkatapos ng mga kabakyard, dapat ang patukan natin, hindi agad tayo nagpapatukan ng mga pellet, no? Hindi agad tayo nagpapatukan ng mga pellet dun sa ating mga alagang cockerels, kasi so ayun, no mga kabakyard, may bumili na naman, no? So pagkatapos kayo magpurga mga kabakyard, basta gawin nyo lang yung monthly na magpurga kayo. At pag maganda naman na yung katawan ng mga alaga nyo, is isang beses sa isang buwan, okay na. Basta maganda na yung katawan mga kabakyard. So ngayon tuturo ko sa inyo paano natin pagagandahin yung katawan nila gamit ang patuka, no? So ang patuka mga kabakyard, lalo sa mga cockerels, stags, yung mga 4 months pa lang pababa, 4 months pababa. Ayan. So pag mahina ang katawan nila, kahit pa 5 months na yun, kung mahina pang katawan nila mga kabakyard, iwasan muna natin magbigay ng patuka na pellet. Alam niyo po yung pellet, yung katulad ng ganito mga kabakyard, oh. Nakita ko na lang sa screen. Yung pellet mga kabakyard, yung butil, no? So ito yun mga kabakyard, yung butil. So iwasan natin muna magpakain ng mga ganitong feeds, kasi ang mga ganitong feeds mga kabakyard ay maintenance pellet po yan. So ibig sabihin, ang mga ganitong uri ng feeds ay para lang sa mga magaganda na ang katawan. So maintenance na lang yan. So mababa po ang crude protein ng mga ganitong uri ng feeds. So ang papakain natin mga kabakyard ay crumble, yung medyo durog mga kabakyard. Ang advantage kasi ng mga ganitong feeds naman, yung mga crumble, ang advantage nito mga kabakyard ay mas mabilis matunaw sa kanilang sistema,
at mabilis din ma-distribute sa kanilang sistema yung mga crumble mga kabakyard. Hindi katulad dun sa pellet na medyo may katigasan yan mga kabakyard. Kaya nga na-form siya na pellet dahil ito ay maintenance pellet. Para lang po ito sa mga magaganda na yung katawan, minimix lang natin sa kanila para mapanatili lang natin yung katawan nila na hindi susobra, hindi lalampas. Yan po yung ibig sabihin sa mga maintenance pellet, no? So, ang re-recommend ako mga backyard na pakain nyo sa inyong mga cockerels ay yung crumble, no? Lalo kung mga 2 months, 3 months pa lang sila to going to 5 months, crumble hanggang mamit nyo po yung kanyang katawan na gusto nyo. Pag na-meet nyo na po yung mga katawan na gusto nyo at sa tingin nyo maganda na, is pwede nyo na pong ipunta sa pellet. So, doon na po kayo mag-change feeding, no? So, bago kayo mag-change feeding mga ka-backyard is kailangan magpurga ulit kayo. Magpurga ulit kayo, tapos wag nyo agad i-convert doon sa pellet. Kailangan bumili kayo ng kalahating kilong pellet saka kalahating crumble paghaluin nyo mga ka-backyard, ano? So, ganun lang mga kabakyard para hindi manibago yung appetite ng mga alaga. So, ang pinag-usapan natin ngayon ay yung cockerels mga kabakyard, no? So, inuulit-ulit ko lang yung topic natin dito sa ating channel kasi minsan natatabunan na yung mga video na ina-upload natin dito. So, sasabayan nyo yan mga kabakyard pagdating naman sa vitamins. Pagdating to sa mga vitamins, sasabayan nyo po ng multivitamins or B12 calcium. So, may mga vitamins po tayo talaga na binibigay na maganda talaga habang stag pa lang yung ating mga alaga, habang bata pa is inaalalayan na natin sila ng vitamins mga kabakyard. Kasi alam niyo po ang mga stags ay mahina pa ang sistema ng mga yan. Hindi pa masyadong makapag-form ng magagandang vitamins kaya inaalalayan natin, no? So ito napakaganda mga kabakyard. Gawin niyo lang sa isang linggo kahit makapagbigay kayo ng 3 beses mga kabakyard. At sinasabayan ko po yan ng calcium. Sabay po yan na binibigay natin. So ang tanong kailan natin ibibigay? So dapat mga kabakyard yung mga alaga 3 months na. No, 3 months na medyo manok na talaga. Hindi na siya pagpangit pag mga sisiw masyado, hindi pa pwede. 3 months, 4 months. Yan, 4 months, 3 to 4 months, makita nyo, maganda. Alagaan nyo po ng mga ganitong vitamins, no? So, ito po yung pinaka-basic, Ito yung mga pinaka-basic mga kabakyard. Para sa inyo mga cockerels, stag, para gumanda po yung katawan ng inyong mga alaga. So, hanggang doon na lang mga kabakyard, no? Sana gustuhan nyo yung pinag-usapan natin. At like and share lahat na rin ang ating video sa inyong mga kaibigan, sa mga nagsisimula. Disclaimer, naulit ko mga kabakyard, hindi po tayo expert pagdating sa mga ganitong uri ng bagay, pero ang kaya nating ibigay yung mga impormasyon na gustong malaman ng mga baguhang sabungero. Baguhan. So, marami kasing mga sabungero naman na libangan lang talaga. So, dahil gusto nilang maglibang, maganda, meron kayong napapanood na pattern na tulad ng ganito, para at least mayroon kayong guideline. So, comment below kung ano pa yung mga gusto nyong topic. Tanong lang kayo mga kabakyard, sasagutin natin. So, hanggang dito lang mga kabakyard. I love it and long live.